Sa plano ng Diyos na kaligtasan, bagamat hindi naman talaga kailangan, pumili siya ng makakasama upang ibahagi ang kanyang misyon kahit sa mga taong mahihina at makasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay engage. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang 2 apostol ng ating Panginoong Jesus, si Saint Simon and Saint Jude. At narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang pananalangin at ang pagtawag ni Jesus ng kanyang mga alagad. Pinagdasalan ni Jesus, isinangguni sa Ama bago siya pumili ng kanyang mga alagad. Pero teka, para saan? Para ano? Para sa kaligtasan ng mundo. Pero hindi ba't si Jesus ay Diyos? Ang Diyos makapangyarihan. Kaya namang gawin ito ni Jesus, ang kanyang misyon na hindi tayo kinakailangan. Hindi niya kailangan tumawag ng mga imperfect disciples. Kung ating titingnan yung ugali, yung background ng mga alagad na ito, siguro sa ating batayan mismo, hindi qualified. Pero bakit pumili si Jesus ng mga alagad? Bakit itong klaseng taong ito, mga taong ito ang pinili niya? Hindi yung mga edukado, hindi yung mayayaman, hindi yung makapangyarihan na, hindi yung may posisyon na sa lipunan. Bakit mga simpleng tao ang pinili ni Jesus? Bakit mga dukha, mahihirap? At yung iba, merong hindi magandang ugali. May mainitin ang ulo, meron ngang nag-traitor sa Panginoon, merong nag-deny sa Panginoon. They are imperfect people. Bakit kinakailangang mag-engage si Jesus? Mag-involve si Jesus ng mga tao? Well, of course, that's the wisdom of God. Kaya ng Diyos sa isang click, tubusin tayo. Pero hindi iyon ang karunungan, hindi iyon ang pamamaraan ng Diyos. Gusto ng Diyos, gusto na Jesus, na tayo'y maging kamanggagawa niya. It is by His choice and decision na pumili ng kahit makasalanang tao para maging kamanggagawa ni Jesus sa plano ng kaligtasan ng mundo. Ito'y isang pagbibigay ng pagkakataon maging sa atin na tayo rin ay makasalanan. And the Lord would like us to engage in His mission. Maging partakers, maging kabahagi ng misyon ni Jesus para sa pagpapaganda ng mundo. Kung yung ating misuse of freedom ang naging dahilan kung bakit ang kasalanan ay pumasok sa mundo, it is also our participation and our obedience to the will of God that will redeem us. Kinakailangan ng human participation. Bagamat tayo ay gustong tubusin ni Jesus, gustong mahalin ng Diyos, pero kung ayaw naman natin, wala rin. Hindi ito ipinagpipilitan sa atin. Hindi tayo tinatanggalan ng Diyos ng kalayaan. Because that is a God-given gift for all of us. Yung malayang pagpili, malayang paggusto na makiisa
sa misyon ni Jesus. Napakahalaga ng sinasabi ng ating ebanghelyo. Dahil yung ating pang-araw-araw na buhay, kapag tayo ay tumugon sa tawag na Jesus, could be redemptive, could be salvific. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin. Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus. Hindi man tayo kailangan, hindi man tayo mahalaga, pero ito'y desisyon ng Diyos. Desisyon ng Panginoon na anyayahan ka, anyayahan ako, anyayahan tayo na makiisa sa kanyang misyon, sa pagpapalaganap ng kanyang salita, sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig sa mundo, sa pamamagitan ng ating mismong kwento ng buhay, na tayo makasalanan, minahal, at ibinahagi sa kapwa ang pag-ibig na ito. Ito yung engagement na gusto ni Jesus. Gusto niyang bumuo sa atin ng isang malalim na ugnayan, yung maramdaman, maranasan at tanggapin natin ang pag-ibig ni Jesus. At itong pag-ibig na ito bilang kanyang mga alagad, ang ating susundan at ang ating ibabahagi sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, tayo, ikaw bilang isang Katoliko, tinatawag ka rin ni Jesus to be engaged in His mission, to be engaged in His plan of salvation. Lahat tayo may mahalagang tungkulin na gusto ni Jesus na tayong lahat ay aktibong makibahagi sa pagpapalaganap ng kanyang paghahari, pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig, pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at mensahe ng kanyang dakilang awa at pagmamahal sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil kami ay iyong itinuring na kabahagi sa misyon na ipalaganap sa mundo ang iyong paghahari, ang iyong pagmamahal. Sa kabila ng aming makahinaan at kapintasan, ikaw ay patuloy at palaging nandiriyan, tumatawag sa amin upang kami makiisa sa iyong dakilang kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ebanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. And simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide.
this like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains, for in the Word of God, fears fade. Listen to the Word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the Word, it's your daily guide. In each new